Bago ko maglinis-linis, magsasalang ako ng laundry. Para habang naglilinis, tumatakbo na. Hindi ko pa naubos yung kape dahil matapang. Ganun naman talaga yung Vietnamese coffee. Parang inaabot siya sa akin ng 2 to 3 hours bago maubos. Kasi pag ininom mo siya ng mabilisan, sasakit ulo mo sa sobrang tapang niya. Ganun yung nangyari kay Mahal. Anyway, magsasalang ako ng mga bedsheet. Ayan. Tapos, yung mga kama ng mga babies, isasalang ko rin. After nung mga bedsheet. And madilim dito kasi ano to, blackout. Pero pag binuksan, yan, maliwanag naman. Ang dumi pa nga rin ng window yun. Kahit nalinis ko na yan. Ang ganda ng umaga. Ilang araw nang makulimlim. Tapos paambon-ambon dito sa Batangas City. Pero today, it's super sunny. Perfect para sarang ng labahan. So itatali ko muna to. Nakikita nyo ba? Para may pumasok na anong tawag dito? Sun rays. Kasi hindi naman maganda sa bahay yung andilim-dilim. Okay, yan. Pumapasok yung silang ng araw. Wala namang masyadong dumadaan dito. Kasi papasok to right of way. Yung dulo doon, kapatid ng landlord namin. So, sila lang yung dumadaan dyan. Kaya, okay lang sa akin kahit makita-kita kami, ganyan. Kasi sobrang bihira nila dumaan. Ang ano ko lang dito sa Batangas City, maalikabok. Parang sa Candelaria din, pero mas maalikabok dito, times 2 ng sa Candelaria. Hindi ko alam kung dahil ba malapit kami sa beach or yung quality ng lupa dito buhaghag. Kaya ang alikabok. Dry. As in, makikita nyo pag nasa main road kayo or sa highway, kahit yung highway mapapansin nyo maalikabok. Kaya, yun lang. Sa isang araw, minsan 3 beses ako nagwawalis. Lalo na dahil yung mga babies nagwo-walking. So pagpasok nila, may mga dala silang alikabok. Hindi pa rin tayo nakakalibot. Kasi nga mahal ang gas. Tipid-tipid muna. Nagdilig muna ako ng halaman para okay na yun. Ngayon maglilinis na tayo. Unahin ko tong bintana. Hindi pa to nalilinis. Ngayon pa lang. Kung may naririnig kayong nagsasalita sa background, TV yun. Ino-on ko lang para, alam niyo yun, pag mag-isa ka, parang okay din na may naririnig kang something. Ayan, yung news. Ayan. Aray. Mag-gloves tayo. May mga laman. Ang labo-labo ng salamin. Aray. Hindi na may time eh. Tomorrow Monday na naman. Yan yung before. Ano lang ako kasi pag dumumi na yung microfiber, hindi ko na malinis ng maayos. Kaya yung nangyari sa ibang bintana, labo-labo pa rin. Pero at least, natanggalan ng yun. Balik ko muna to.
Ayan, mas malinaw na yung bintana. Mas kita na natin yung view. O, di ba? Kanina, labo-labo. Hindi ko na yan lalagyan ng cortina kasi gusto ko nga pumasok yung natural light dahil nga medyo madilim dito. Tapos habang naghuhugas, habang nagluluto, may nakikita tayong green-green. Ngayon, yung bintana naman sa guest room tsaka dun sa walk-in closet ang aking lilinisin. Kasi hindi pa rin yun nalilinis. Ngayon lang tayo may time. Actually, itong week na to, konti lang yung work ko. Hindi masyadong maraming binigay na task. So, medyo marami-rami akong nagagawa. Unahin natin yung sa walk-in closet. Ito dapat yung guest room, pero for now, walk-in closet siya. Ayan, ang gulo, no? Nandito yung mga hanger. Yan. Bumili na si Mahal ng cabinet, yung parang, hindi ko alam kung mega box. Parang mega box nga. Yung parang wardrobe na mega box. Usually, ang price ng 4,000. I think, nag-sale 3,100 na lang. So, bumili na siya. Hinihintay na lang ma-deliver. Medyo malabo. Nilinis naman to, pero medyo malabo. Eh. So, i-move ko muna tong mga to dito. Yan. Tapos, linisin ko na rin. Nalinis ko na tong isa. Oh, medyo luminaw na. Makikita yung difference dito sa hindi pa nalilinis. Kita ba yung difference? Oh, mas malinaw to. Diba? In fairness, nakakapagod din maglinis ng bintana. Kasi kagaya nito, aabutin ko pa yung pinakataas. Delikado pa to upuan ko. Bumili na rin si Mahal ng ladder, hindi pa lang dumarating. Oh, tapos ayaw na naman niyang gumana. So, nandito na ako. Kalula lang, parang mahuhulog ako. Ganyan. So, hirap. Medyo malayo ako. Yung labas yung pinakamahirap. Grabe, yun pala yung ginagawa ko, pagod na ako. Okay, yung bintana dun sa isang room, next time na lang. Kasi super dumi na nung aking mga 3 microfiber na yung nagamit ko. Yan. Lalaban ko muna. So, yan na. Yan na. Malinaw na. Oh, kitang-kita na yung labas. Diba? Anyway. Lalaban ko na muna yung pagkatapos nung nakasalang na mga bedsheets, isasabay ko sa labahan ng mga kama ng mga babies, yung mga basahan. Lilinis na sila dun sabay-sabay. 8:40 AM pa lang pala. Kala ko tanghali na. Medyo marami na rin naman ako nagawa. So, enjoy ko muna tong kape habang nag-rest sandali.
of how beautiful Hebron is going to be. I think here I feel more at home. The fact that I haven't even started my jokes and you've already started laughing makes me feel so good. And it's a good thing because I don't have the rest of the jokes, but surely they'll come through. Now I'm going to stick to my notes because I'm Nakapagwalis na ako, so ang susunod kong gawin ay mag-apply ako ng floor wax, yung natural lang yung kulay. Para mas kumintab ng konti yung ating sahig. Yan yung before. Medyo makintab na kasi meron na to dating floor wax. Na floor wax ko na to nung bagong dating kami. Kaso nag-map ako, so medyo nawala. Although sabi dito ano to eh, waterproof shine daw. Pero yan, applyan ko uli. Sa sala, never pa akong nag-apply. Mag-apply din tayo. Kung kaya ko pa. Kasi nakakapagod din tong gawin. Imagine mo buong floor, lalagyan mo. Wait lang. Yan, may bawas na to. Pero marami akong biniling ganito sa Pure Gold. Mura lang to. I think 25 pesos. Kung tama yung pagkaalala ko. And yung mga nakikita lang, yung mga exposed lang ilalagyan ko. Kasi nakakapagod ka lang pag imumove ko pa isa-isa yung furniture. So hindi na. Ay, medyo amoy gas siya. So, bago ko pagpupuntahin yung mga babies dito, hindi ko alam kung naririnig nyo ako. Kailangan wala nang amoy gas. Tapos, generally safe naman daw sa kanila to basta tuyo na. And then, meron akong biniling parang pang-scrub dito. Parang tawag doon, maligas-gas na sponge. Yun yung pinakabunot natin. So, makikita nyo na ako tumutuhan-tuhan dito. And mas masarap sa paa kapag naka-floor wax. Mas smooth. Ito yung sinasabi ko sa inyo parang bunot na pangpapolish natin mamaya. So, nalagyan ko na dito sa kwarto. Hindi pa makikita yung kintab niyan. Hanggang dito sa labas naglagay ako. Yan. Hintayin ko lang matuyo tapos ipapolish natin ito. It's been 10 minutes so na-absorb na siya. Kasi malalaman mo kapag inapakan mo, hindi na naglilib ng mark yung iyong paa. So ngayon, iaano na natin siya. Ipapolish. Kita nyo ba yung difference? Ayan, makintab na siya. Oh. Tapos medyo naging darker. Hindi na siya mukhang maalikabok. Ayan. Nakakapagod. As in, hindi ko na kayang kumilos pa. It's, I think, past 10 o'clock. Pero pagod na ako agad. So, okay na yun for today. Hindi naman kaya ng isahan lang lahat eh. So, yung sala, tsaka kusina, pag may time na lang ulit, tsaka ako i-floor wax. For now, okay na muna to sa kwarto. So, maglalagay na ako ng bedsheet. Actually, may option naman sana kami maglagay ng linoleum. Kaya lang dagdag gastos pa yun. Tapos, ang issue namin doon, may mga naiiwang dumi sa ilalim na hindi mo malilinis. Lalo na kung kunyari, hindi natin maiwasan. Minsan, si pretty lang naman. Pagka na-late kami ng dating, umiihi siya. So, baka sa gilid-gilid, mapunta sa ilalim, yung mga ganun. So, mas gusto na lang namin yung ganito, mas madaling linisin. Tapos, hindi naman ako napapangitan. Alam niyo yung concept ng bahay na brutalist, parang ganun. Kaya lang ito, super brutalist, lalo na yung labas. Pero yung loob, okay naman. Mukha siyang brutalist. Lalagay lang tayo ng bedsheet. Pero maya-maya ako papapasukin yung mga babies kasi medyo amoy pa yung floor wax.
Hindi pa masyadong nawawala. Binuksan ko yung bintana eh. Tapos yan yung fan. Aray. Aray. Bigat ng Eva na kama. Dahil nilaban ko yung sapin nila, ano muna, blanket. Sila lang din naman gumagamit ng blanket na yan, oh. Nag-aagawa yung agama. Tabi kayo, maluwang yan. May isa pa dito. Yung dalawa nasa ilalim. Yun. Oh, yan, di ba? Maluwang. Tabi ang magpapa. Ito yung favorite part ko sa bahay na to. Dito ako dumudungaw, tumatambay. Kailangan ko lang tanggalin yung mga pinagsunugan doon ng basura ng mga dating nakatira para mas maganda tingnan. Hindi nyo masyadong kita pero nandyan yan. Maingay lang na aso ngayon pero okay lang yan. Tapos minsan may mga ibon dito nanginginain ng mangga. Ayun, may isa nga dun lumipad, nakita nyo, ayun. Hindi masyadong kita sa camera ko. Kaya natin i-zoom in kung makikita nyo. Hindi, yan na yun. Tingnan natin kung lilipad sila. Tapos nangangin. Magluluto na lang ako. Itotorta ko na lang tong century tuna. Lalagyan ko ng bawang, sibuyas, tapos siling haba. Yun ang aking lunch. Pero magsasaing muna. Kasi ayoko na rin lumabas at pagod na ako. Pagka ligo, kakain. Magluluto muna ako, maliligo, kakain. Then pahinga. Magsaing na tayo. Ito na yung itotorta ko. Tuna. So, criminal gangs. Some of them former fishermen turned to drug running. The important thing is to realize that we've reached a point where this kain tayo. where the state has Naantok na ako kasi sobra ako napagod. So after kumain, mamaya ako nahuhugasan itong pinagkainan ko. Mangga. Two fishermen and two standing by killed in a panicked act of reprisal by a rival gang. A scene that horrifies but no longer surprises anyone. You see new and Al Jazeera, none of that paperwork. Kasi That's it from me and my for now. The listening post is on there. napulot ko lang tong mangga sa labas. Yung mga nalalaglag. The latest news as it breaks. Kailangan. Three-quarters of Americans say that the country should be cautious of regime change wars. Hanggang mamayang gabi ko na tong ulam. Issue footage found